Ating pong panauhin magtatanong, si kapatid na Desa Gibara. Sige po, pwede na po kayo magtanong kay kapatid Noel. Ang tanong ko po, paano po mawawala ang galit sa aking puso? At ikalawang tanong ko po, gusto ko po sanang umanib sa inyo pero para pong may pumipigil sa akin. Alam mo kapatid, yung galit, ang gamot dyan, pag-ibig. Pag natuto tayong umibig sa kaaway, mawawala ang galit. Kasi pagka yung kaaway mo, marunong mo nang mahalin, sino pa ang hindi mo mamahalin? Lalo mong mamahalin tatay mo, nanay mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo. Kasi kaaway mo, alam mo nang mahalin . Basahin natin ang 5:44 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Utos ni Kristo, ibigin ang kaaway . Kaya inutos yun para matuto kang umibig, mawala ang galit mo. Kasi unang-una ang tao galit sa kanyang kaaway. Yung hindi niya kapareho ng gusto, hindi niya kapareho ng isip, hindi niya kapareho ng paniniwala, kaaway niya, ibig sabihin kakontra niya. Galit siya ron. Para mawala ang galit sa tao, ang gamot, yung antidote ng galit ay pag-ibig. Pag may pag-ibig ka kasi, hindi ka nagagalit. Yung mahal mo, hindi mo kinakagalitan yon. Hindi ka nagtatanim ng puot doon. Magalit ka man, sandali, pag naintindihan, nawawala. Pero pagka laging may puot, ibig sabihin walang pag-ibig. Kaya sa tanong mo, paano mawawala ang galit sa puso mo, sabi ni Kristo, matuto tayong umibig, pati sa kaaway. Pagka natuto tayong umibig sa kaaway, mawawala na yung galit sa ating puso. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Para maalis yung mga yon, sabi ng Diyos, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkaalit, kadaldalan, panlilibak, maalis nawa sa inyo, pati ang masasamang akala at maging mahabagin kayo, magmagandang loob kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo. Ibig sabihin talagang mag-iibigan tayo, magiging magandang loob, maaalis ngayon yung mga galit, kapuotan, masamang akala, etc. etc. Yun ang sagot dun sa una mong tanong. Ngayon sabi mo, gusto mo namang umanib pero parang may pumipigil sa iyo, kapatid. Alam mo, dalawa lang naman ang kapangyarihan . Kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ni Satanas. Siyempre, mas mataas ang kapangyarihan ng Diyos dahil makapangyarihan siya sa lahat. Kung sasama ka sa Diyos, papanig ka sa Diyos, matatalo mo si Satanas. 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Ngayon, ang nakakapigil ang demonyo . Demonyo lang naman ang nakakapigil sa tao para gumawa ng kabutihan o para sumunod sa Diyos . Pero kung magpapasakop ka sa Diyos ka sasama, you will choose the side of God. Makapangyarihan ng Diyos para malabanan mo ang Diablo, yung pumipigil sa'yo, para makalapit ka sa Diyos. Ulitin natin nga, kapatid na Daniel. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Pagkatapasakop ka sa Diyos, tatakas ang demonyo, sa Diablo, makalalapit ka na sa Diyos. Wala ka ng problema. Isin mo yung galit mo, alam mo, ang sinisira mo yung sarili mo. Alam mo, yung galit, ayon sa siyensya,
pinanggagalingan niya ng stress, pinanggagalingan niya ng secretion ng tinatawag na adrenaline, pinanggagalingan niya ng mga hormones na maaaring makasira sa iyong kalusugan. Ang taong laging may galit, napakalapit sa sakit. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Salamat po.